Ka-Express, kumakalat ngayon sa balita na hindi makaka-attend si Kai Soto sa Gilas training camp para sa second FIBA window, dahilan upang mag-alala ang maraming Gilas fans. Pero mahalagang linawin, wala pang kumpirmasyon mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP o kay Coach Timko na hindi maglalaro si Kai laban ng New Zealand. Ang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw sa isang punto lamang, training camp availability ang usapan, hindi game availability. Dahil sa kanyang commitment sa Japan B-League at sa patuloy na season ng Koshigaya Alphas, inaasahang limitado ang oras ni Kai para sa full Gilas training. Gayunpaman, hindi ito automatic na nangangahulugang out na siya sa actual game window. Sa mga nakarang Gilas windows, ilang beses nang ipinakita ng ating national team na flexible ang approach pagdating sa key players, lalo na kung may valid professional commitments o injury management concerns. At sa kaso ni Kai, galing pa siya sa injury at kasalukuyang nasa maayos na playing condition sa Japan B-League, isang factor na posibleng isinaalang-alang ng coaching staff. At may posibilidad din na magbigay si coach team ng special situation handling kay Kai. So ibig sabihin, kahit hindi siya makasama sa buong training camp, maaari pa rin siyang isama sa lineup based sa role familiarity, international experience at system fit. Kilala si Kai bilang pangunahing Gilas anchor at ang kanyang presensya kahit may limited preparation ay may malaking epekto laban sa New Zealand at Australia, mga kupanang may malinaw na size at physicality advantage. Well, mahalaga ring tandaan, hanggat walang official na pahayag mula sa SBP o diretsong confirmation mula kay coach team na hindi maglalaro si Kai, nananatiling bukas ang pinto para sa kanyang paglahok. Sa ngayon, walang definite ruling, lahat ay nasa evaluation stage pa lamang. At para sa mga Gilas fans, ang mensahe ay simple at malinaw, kalma lang, wala pang final decision. Ang tanging oras na masasabi na wala na si Kai ay kung may malinaw at official na announcement. Hanggang doon, malaki pa rin ang tsansa na makita ang ating 7-3 Gilas Tower na sumabak laban sa New Zealand, handa man sa full camp o hindi. Patuloy na nag-aantay ang bayan sa official na update. Sa ngayon, hindi pa sarado ang laban at hindi pa nawawala si Kai sa plano ng Gilas Pilipinas. Umiikot ngayon sa balita ang impormasyon na hindi makaka-attend si Kai sa Gilas Pilipinas training camp para sa paparating na second FIBA window, bagay na agad nagdulot ng pangamba sa mga Gilas fans. Gayunpaman, mahalagang linawin ang sitwasyon, training camp attendance pa lamang ang kumpirmadong apektado, hindi ang actual na laro kontra New Zealand at Australia. Sa ngayon, wala pang official na pahayag mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas o direkta mula kay coach team na nagsasabing hindi maglalaro si Kai sa mismong FIBA window. Ang mga ulat ay tumutukoy lamang sa limitadong availability ni Kai dahil sa kanyang commitment sa Japan B-League, kung saan aktibo pa ang season ng Koshigaya Alphas. Ang ganitong sitwasyon ay hindi na bago para sa Gilas program sa mga nakaraang windows. May mga pagkakataon na hindi kompleto ang training participation ng ilang key players, pero nakasama pa rin sila sa final lineup based sa role clarity at readiness. At sa kaso ni Kai, malinaw ang concern ay schedule conflict, hindi kondisyon o injury setback. Para naman sa Gilas, malaking usapin ang training camp dahil dito hinahasa ang chemistry at execution, pero para sa isang player na tulad ni Kai, na matagal ng bahagi ng national team setup, hindi na bago ang sistema at responsibility. Ang kanyang role bilang primary interior anchor ay malinaw at hindi nangangailangan ng extended adjustment period. At sa puntong ito, ang mahalagang tandaan, hindi pa sinasabing out si Kai Soto. Ang training camp issue ay hindi automatic nakatumbas ng game unavailability. At habang nagpapatuloy ang usapin sa training camp availability ni Kai, isang mahalagang factor ang pumapasok sa larawan, ang desisyon ni Coach Tim. Bilang isang veteranong coach, kilala si Coach Tim sa pragmatic at situational approach, lalo na pagdating sa paggamit ng key players sa international competition. Ang posibilidad na isaalang-alang ang spatial handling scenario para kay Kai. So ibig sabihin, kahit hindi siya makasama sa buong training camp, maaari pa rin siyang isama sa lineup base sa match readiness, experience at system fit. Well, mahalaga ring tandaan na si Kai ay kagagaling lamang sa injury, kaya ang controlled exposure at limited load ay maaari ring bahagi ng mas maingat na plano. Mula sa strategic standpoint,
Critical ang presensya ni Kai laban sa New Zealand at Australia. Ang mga Oceania teams ay kilala sa kanilang laki, physicality at structured sets, eksaktong dahilan kung bakit si Kai ay itinuturing na irreplaceable asset ng Gilas. Sa kasalukuyang player pool, siya ang may pinakaangkop na kombinasyon ng size, rim protection at international experience. Hanggat walang kumpirmasyon mula sa SBP o kay Coach Tim Cone na tuluyang hindi maglalaro si Kai, nananatiling bukas ang lahat ng option. Ang final decision ay inaasahang ibabatay sa kabuuang assessment, availability, condition at kung ano ang pinakamainam para sa kupunan sa actual game days. Sa ngayon, malinaw ang sitwasyon para sa mga Gilas fans. Walang final ruling, walang official out. Ang balita ay nasa evaluation stage pa lamang at malaki pa rin ang tsansa na makita si Kai na magsuot ng Gilas jersey kontra New Zealand kahit may limitasyon sa preparasyon. Ang susunod na official na announcement ang magiging tunay na batayan. Hanggang doon, kalma lang, hindi pa tapos ang usapan para kay Kai at ng Gilas Pilipinas. Well, malinaw ang isang bagay, wala pang final na decision pagdating sa sitwasyon ni Kai at sa kanyang posibleng paglaro laban sa New Zealand sa second FIBA window. Yes, totoo, hindi siya makakadalo sa buong Gilas training camp at yes, galing siya sa injury. Pero sa puntong ito, wala pang official na kumpirmasyon mula sa SBP o mismo kay Coach Tim na tuluyan na siyang hindi maglalaro. At hanggang walang ganong pahayag, buhay pa rin ang tsansa. Importante ring tandaan na hindi bago sa international basketball ang tinatawag na special situation players. May mga pagkakataon ng isang key player ay hindi nakakasabay sa buong training camp pero isinisingit pa rin sa final lineup dahil sa value, experience at matchup advantage. At sa kaso ni Kai, malinaw na siya ang pinaka-natural na sagot ng Gilas sa laki at physicality ng New Zealand. Kahit limitado ang minutes, kahit simplified ang role, malaki pa rin ang impact niya sa depensa, rebounding at rim protection. Si Coach Tim ay kilala bilang isang coach na pragmatic, hindi emotional, hindi pa dalos-dalos. Kung sa assessment ng coaching staff at medical team ay kaya ni Kai mag-contribute ng ligtas, posibleng bigyan siya ng pagkakataon kahit hindi ideal ang preparasyon. Lalo na't ang FIBA windows ay maekse at madalas ay kulang talaga sa oras ang full preparation ng buong roster. Well, sa kabilang banda, valid din ang pagiging maingat galing sa injury si Kai at ang long-term health niya ay mas mahalaga kaysa isang laro o isang window. Kaya kung may desisyon na hindi siya ipalaro, dapat itong makita bilang strategic at protective, hindi bilang kawalan ng tiwala o commitment. At ito ang express info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.